Alright, so welcome dito sa ating day 2 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And in today's lesson, or in tonight's lesson, we're gonna be talking about the different campaign objectives and the Facebook auction. Paano nga ba, papaano ginagastos ni Facebook yung budget ninyo, no? Anong tawag dito? Paano din, pa paano kayo china-charge ni Facebook? At anong objective ba ang kailangan ninyong i-set or i-set up based po doon sa current na business model po na meron kayo ngayon? Alright, so yun po yung pag-aaralan po natin dito. And let me just quickly share my screen. 1 second. Ayan, kita naman yung screen ko dito sa ating mahiwagang Canva. Type yes kung kita naman yung screen. Okay, sino dito ang nakita itong ad na ito? Me? Type me kung sino yung nakakita ng ad na ito. Ayan, si Ma'am Cheryl, Jan, Sir George, Sir Arthur, Esther, Ma'am Liza, Ma'am Jocelyn, Sir Ariel. Yan, marami nakakita ng ad. Ayan, mukhang na-curious kayo kung para saan ba tong mga to. Yan, si Sir Romeo. Alright, so pag-usapan natin itong Facebook auction, no, na tinatawag. Paano ka ba china-charge ni Facebook in terms of your budget, no? Pero isa-isahin muna natin 'tong campaign objective. Para saan ba itong mga campaign objective na ito? Itong awareness, traffic, engagement, leads, app promotion, and sales. Ngayon, if you are gonna be optimizing for awareness, ang binibili mo kasi dito is CPM or yung cost per mille na tinatawag. Sa bawat 1,000 na kataon or bawat impressions, yun po yung china-charge po sa inyo ni Facebook. Okay? Itong awareness, kapag ginamit mo ito, mababa ang cost nito in terms of 1,000 impressions. Ang gumagamit nito guys is yung mga businesses na malaki ang budget. Coca-Cola, Johnson & Johnson, Mang Inasal, Jollibee, yung may mga milyon-milyon sa wallet nila na kaya nilang mag-boost ng ads para doon sa awareness. Parang ang 'pag ginamit mo 'to, para kang TV. Parang ang lumalabas nito, imaginin mo na nagbibid ka ng budget mo sa TV na hindi mo alam kung magkano yung magiging returns. Kasi more on eyeballs ang binabayaran mo dito. More on people that can that is more likely to remember your brand. Kaya makikita mo dito puro mata. Kasi you want to get more eyeballs as much as possible at a very lowest cost per 1,000 impressions. Okay? Now, kung hindi ka naman si Coca-Cola, hindi ka naman korporasyon na sobrang laki, milyon-milyon ang advertising budget, wag mo pipiliin itong awareness na 'to kasi hindi ito para sa'yo. Okay? Ngayon, dito sa baba, meron tayong tinatawag na traffic. Okay? Now, ang binibid mo naman dito, you are telling Facebook to find more people who are likely to click your link directly to your website or your landing page. Ang binibili mo dito ay mababang cost per link click or landing page view. Okay? So makikita mo dito, traffic clicks, yan po yung binabayaran ninyo. Pinakamababang cost ng traffic or ng click. No? Pag kinilik po yung link, yun po yung binabayaran nyo, yung pinakamababang cost per click. Then makikita mo dito, ayan, yung mga kamay na may clicks, ayan, may mga ilan-ilan na nagki-click. Tapos may mata, may calls, ayan. Tapos, mangilan-ngilan, meron kang matitiso dyan kahit isa or dalawa siguro. Or baka wala pa.
Kasi tinasabihan mo si Facebook na bigyan mo ako ng mga tao na clickers. No, alam po ni Facebook yung lahat ng behavior niyo guys, no? Bawat isa sa atin, alam ni Facebook kung ano yung pinaggagawa niyo doon sa Facebook app. Mahilig ba kayong mag-click? Mahilig ba kayong manood ng video? Mahilig ba kayong mag-comment sa mga pages? Mahilig ba kayong mag-shares? Then mapupunta kayo doon sa engagement. Matatag kayo ni Facebook as engagers. Yung nasa taas, clickers. Yung nasa baba, engagers. So pag sinelect mo yung engagement, you are telling Facebook that Facebook, I want more people who are likely to engage with my page. Now, kung sinelect mo yung engagement, tapos nagtataka ka kung bakit puro likes, puro shares, puro comments, puro how, kasi yun yung inutos mo eh. Sinunod lang din naman ni Facebook kung ano yung inuutos mo. Kasi bawat click mo dito sa campaign objective, yun yung inuutos mo sa kanya. Ngayon, huwag kang magrereklamo kung puro engagement yung nakukuha mo. Okay? But, okay, there's a caveat on this one, or there's a disclaimer on this. If nagwo-work sa inyo yung engagement, no, nakakakuha kayo ng ROI, nagiging positive yung ROI ninyo, then by all means, keep it. Ano, hindi ko sinasabi na hindi magwo-work yung engagement. Kung sobrang ganda naman talaga ng offer ninyo, magwo-work at magwo-work yan. Pero if you want to maximize your budget, your advertising budget, you should be optimizing for leads. Now, ano ang ina-optimize ng leads? Ang ina-optimize nito is OCPM or yung tinatawag na optimized CPM. Kasi you're telling Facebook to find more people na posibleng magbigay sa inyo ng tawag dito ng contact info. Pangalan nila, email nila, mobile number nila. And kung ikaw nasa industry ka wherein you are selling cars, you are selling properties, you are selling franchising business na malalaki ang halaga, kailangan mo ng leads. Kailangan mo ng campaign objective na leads kasi hindi naman yan magko-convert the moment na nag-inquire sa inyo agad-agad. Kailangan mong lutuin yan. Kailangan mong kumbaga sa ano mag-build ng relationship diyan bago yan mag-convert doon sa binebenta mong products or services, especially kung ang price points mo ay hindi naman 500 peso product, hindi naman 1,000 peso product. No? Kung ikaw ay nagbebenta ng 500 peso product or ng 1,000 peso product o 5, pwede ka sa sales. Mag-optimize ka ng sales or mag-launch ka ng campaign objective na sales kasi right away kung nagustuhan man yung products mo, right on the spot, magde-decide yan, bibiling ko to. No, worth 5,000 na sapatos. Gusto kong bumili ng sapatos ngayon. Right away, bibilin ko yan. Kasi nag-decide na ako na, anong tawag dito? Gusto ko ng bagong sapatos ngayon. Pero kung nagbebenta ka ng 10,000 peso product, 50,000 peso product, excuse me, ilan tayong tubig. Kailangan mo ng leads. No, pag ganun ang price points mo, kasi lulutuin mo yan, magbi-build ka ng relationship, magpapakilala ka, and by the time na nag-inquire yan sa'yo ng June, most likely bibili sa'yo yan September, December. No? Kaya ito yung i-optimize po ninyo. Ngayon, makikita nyo naka-imbudo siya. Anong napapansin nyo sa baba? Sino makakapagbigay ng kanilang opinion? Si Daisy Rona, for e-commerce shop that has new products ranging to 5, sir, is it advisable pa rin to use leads than sales? You can use sales, Daisy Rona. No? It may take some time for them to buy, pero hindi ganoon kasing kahaba ng kanilang decision making as compared to products na nasa millions, kamukha ni Roselyn Basco,
For real estate, nasa millions, correct. So, wag mo i-expect na from the time na nag-inquire sa'yo, bibili na sa'yo right there and then. Okay? For real estate business, which one is better, sales or leads? Leads po, Sir Arthur. Okay? So, leads po, pero again guys, wala akong binibigay na ultimate campaign objective na pwede niyong gamitin. Kasi lately, may mga estudyante ako na ginagamit nila, tinry nila yung sales, mas quality daw ang nakukuha nilang leads. No? So you can ang tawag dito, you can test both leads in sales and see the quality of the inquiry na pumapasok. For travel agency, leads po, Sir Angelo. Okay? But again, try to test both of them. Kung alin yung mas quality na pumapasok. Kasi pag nag-leads kayo, kailangan ninyong tatlo lang ang babantayan nyo dyan. Number of leads, quality of leads, cost per lead. If magte-test po ng leads or sales, dapat ba winning ad na? Hindi po. Kasi wala ka pa namang winning ad kasi nagte-test ka pa lang naman, di ba? Tsaka ka pa lang mag-i-scale kapag may winning ad ka na. Okay? So, kung magte-test ka, dapat you test both leads or sales kung alin yung mas magbibigay sa iyo ng magandang quality ng kausap. Okay? So, mapapansin nyo dito, kung meron kang 10 million na audience size, no? Ma'am Esther, for leads po kasi yung CPM ko is 100. Ano po ba yung ibig mong sabihin ng CPM? Cost per mil o cost per messages? No? So, magkalinawan po tayo, ang CPM, ang intindi ko po sa CPM ay cost per mil. Ngayon, kung sinasabi mo cost per message, mas magandang sabihin mo na lang cost per message or cost per result. No, kasi baka mamaya ma-misunderstood ko yung CPM na sinasabi mo, which is, ang intindi ko sa CPM is cost per mil or cost per 1,000 impressions. Malalaman natin kung ano ba yung mataas para sa iyo, Ma'am Esther, sa day 5. Kasi kukumputin natin yung cost per message na pumapasok kung mahal ba talaga yon para sa iyo. Okay? So, ngayon, anong napapansin nyo dun sa baba? Dito. Sa baba nung imbudo. Sinong may opinion about sa dulo? Yung mga, ayan, sabi ni sino tong may sabi nito? Si Ma'am Ali, more on sales. Mas maraming nagko-convert na sales. Okay, madaming benta. Pero pansinin niyo yung nasa baba. Aside from madami sila, anong napapansin niyo? Quality, okay? Mas konti, yun. Sabi ni Sir Bong, mas konti. Mas konti yung nandoon sa baba. Sa lana, okay. Ibig sabihin guys, kapag nag-optimize ka ng sales or kaya ng leads, mahal na yon. Ang CPM nila, ang cost per 1,000 impressions nila, hindi kasing mura ng awareness, traffic, tsaka engagement. Kasi sa lana ni Facebook, kung sino-sino yung mga posibleng maging customer mo. Kaya ang CPM noon mahal na. And yung doon sa mga tao na yon na binibid mo yung ads mo, marami kayong nagbibid doon, hindi lang ikaw. Marami kang competitors nagbibid dito sa leads and sales, kaya mahal ang presyo ng mga ito. Paano nalaman ni Facebook na ito yung mga taong posibleng bumili sa inyo? Kasi may historical data na sila ng activities inside the Facebook app. Okay? So, pagdating dito sa baba, OCPM, conversions or leads. Okay? Now, pagdating dito, makikita mo dito,
Balik muna pala ako dito. So, mag-drawing tayo ngayon. Okay? Si Sir Bong. Yan, gawin nating example si Sir Bong. Sir Bong, ikaw to yung bilog na yan. Okay? Tapos, si Ma'am Cheryl is advertiser A. No? Si Ma'am Cheryl is advertiser A. Yan. Tapos, si Sir Chris, advertiser B. Ayan. Ano niya? Sanayin natin dito. Masyadong malaki. Advertiser B. Ayan. So, sabi ni ayan, paano ba ito? Okay. So, sabi ni Ma'am Cheryl, Facebook, willing ako mag-spend ng 500 pesos na budget. Okay? Sabi naman ni Sir Chris, ako din Facebook, willing din ako mag-spend ng 500 pesos. Okay? Dito, baba lang natin. So, 500. Pareho kayo ng budget. Ngayon, let's assume na sabay ninyong nilaunch yung ads ninyo ng 12 midnight. 12 a.m. Okay? Sabi mo, targetin mo ngayon si Sir Bong, itong nasa taas, sa budget na 500, and the same time, 12 a.m. namin ilo-launch pareho sabay. Ngayon, pagpalagay natin na ang interest ni Sir Bong ay pagkain. Mahilig si Sir Bong sa pagkain. Food. No? Then, both of you placed the budget doon sa ad set level or sa campaign level man to target Sir Bong's interest. Okay? Ngayon, pagdating ng midday, ika-calculate ni Facebook yan kung sino sa inyong dalawa ang engaging, ang ad, ang quality, ang ad, at converting. Okay? Bibigyan kayo ng cost per 1,000. Sa bawat 1,000 nakakakita ng ads ninyo, binabayaran nyo doon yung cost per 1,000 impressions. So pagpalagay na natin na tina-charge ka ni Facebook ng 250, itong isa, tapos yung isa naman, tina-charge ng ganun din, 250. Alin? Ayan. So pareho kayong tina-charge ng 250 per 1,000 impressions. Ngayon, all throughout the day, makikita ni Facebook na mas engaging yung isang ad. May nagko-convert, mas maraming nanonood ng video, and mas maraming nag-i-inquire. So ito yung CPM 250, CPM 250. Ngayon, ang mangyayari po noon, halimbawa itong ad na to ni Ma'am Cheryl ay mas engaging, bababa po ang cost per 1,000 impressions. Okay? Ibig sabihin, kung dati 250 yung charge sa kanya ni Facebook, magiging 200 yon, magiging 150, magiging 100, and so on and so forth. So, pababa ng pababa ang cost per 1,000 impressions. Anong mangyayari pag bumaba ang cost per 1,000 impressions? Tataas po ang number of impressions. Ibig sabihin, mas maraming makakakita sa ads niya, mas maraming mag-i-inquire, mas marami siyang mako-close na sales. Okay? Ano mangyayari pag maganda yung ads mo? I-reward ka po ni Facebook. Okay? Pag ni-reward ni Facebook yung ads mo, bababa ang cost mo, tataas ang number of impressions mo, at mas marami kang magiging inquiries. On the reverse, kapag yung ads mo is na-outbid ni advertiser A, tataas po ang cost per 1,000 impressions mo. Kung ang CPM mo ay charge ka ni Facebook ng 250, magiging 300, magiging 400, magiging 500,
600 pataas or whatever it is. Anong mangyayari kapag tumaas ang CPM mo? Bababa ang number of impressions mo. Anong mangyayari pag bumaba ang number of impressions? Kokonti yung makakakita ng ads mo, kokonti yung mag-i-inquire, tataas ang cost per message mo, tataas ang cost per purchase mo, tataas ang cost per link click mo. Ganun lang po siya, simpleng intindihin ang Facebook. In layman's terms, tinatawag po itong bidding. Bidding. Binibid po ni Facebook yung budget po ninyo sa loob po ng auction. Okay? Binibid po yan based po doon sa quality ng ads ninyo. Paano nalalaman ni Facebook kung quality yung ads ninyo? Ginigradean po kayo ni Facebook based po doon sa pinapakita ninyong ads. Saan nyo makikita yon? Nandito. Sa ad level. Pag pumunta kayo ng ad level, makikita nyo dito yung tatlong ito. Okay? Quality ranking, engagement rate ranking, at conversion rate ranking. Tatlo lang po ang grading system ni Facebook na ginagamit. Itong tatlo lang na ito. Kapag nakita nyo ito, puro below average, ibig sabihin po nun, you are paying a much higher CPM. You're na-outbid ka sa auction kasi natatalo ka nung competitor mo in terms of kung ano yung pinapakita mong ads. Hanap lang ako dito ng yung merong data na, wait lang, ng anong tawag dito? Ng grading system ni Facebook para at least makita ninyo. Ayan siya. So, share ko lang yung screen. Ayan. So, makikita mo tong ad na ito, meron na siyang grades. No? Kapag nakita mong average, average, above average, okay yan. No? Above average, average, average. Pero pag nakita mo ng below average ang mga yan, yung tatlo na yan, ibig sabihin po, pangit yung ads ninyo. Hindi relevant sa audience, hindi quality, at walang nagko-convert. Paano niya ginigrade? Quality ranking? Quality ba yung ads na pinapakita mo? Ano yung grade mo doon? Average ba or above average? Okay? Engagement rate ranking? Marami bang nag-i-engage? Average ba siya or below average or above average? Marami bang nagko-convert o maraming bumibili? May grade din po kayo dyan. Okay, makikita nyo yan dito sa grading system ni Facebook. So pag binalikan nyo po ito, dito nyo makikita kung papaano binibid ni Facebook yung budget po ninyo. Okay? Now, pagdating dito sa auction, okay? Sample lang natin ito. Ngayon, pag nag-test kayo ng budget po ninyo sa mababang halaga, kunyari 100 pesos, ang tinatarget nyo po doon is yung tier 1 audience. Okay? Ito yung nasa pinakamababa, yung tinatawag na low-hanging fruit. Okay? Ano ba yung low-hanging fruit? Yung nasa laylayan nung auction. Pagpalagay nyo na merong apple tree. No, may apple tree. Yung apple tree na yon, saan yan? Ito, kunyari ito. Yung mga nasa laylayan na yan, yun yung binibigay sa inyo ni Facebook. Yung ibig sabihin yung kayang abutin ni Facebook at a lowest cost. Kasi ang default po ni Facebook sa auction, lowest cost. Ibig sabihin yung pinakamababang cost per lead, cost per message, cost per video through plays, etc.
yun po yung ibibigay sa inyo ni Facebook, yung kayang abutin. Kung halimbawa nakatayo ka sa puno na yan, kayang pitasin ni Facebook para sa'yo. Kaya makikita mo dito, kung mayroon kang 100 pesos na budget, makikita mo mangilan-ngilan merong magko-convert sa'yo, merong magiging sales, merong magiging leads. The moment na mag-increase ka ng budget, makikita mo dito na madami din yung magiging sales mo sa next year. Ang problema dyan, habang tumataas ka ng budget, nagiging mas mataas din ang competition sa loob ng auction. Okay? So kung ikaw advertiser A, advertiser A ka, tapos advertiser B yung competitor mo, nagbibid kayo diyan sa mababang halaga, and then sisikapin ni Facebook na makapagbigay sa inyo ng resulta as much as possible at a very lowest cost. Ngayon, mangyayari po diyan kung binabad ninyo yung budget nyo na 100 pesos for a longer period of time, let's say isang buwan mo nang binababad yung 100 pesos na yan sa loob ng ad set mo or doon sa campaign setup mo, mauubos at mauubos yang mga users na magko-convert sa'yo. Kaya darating yung time, makikita mo learning limited na yung ad set po ninyo. May makikita kayo sa ad set level na learning limited. Bakit siya nagle-learning limited? Sinasabi sa inyo ni Facebook na, Sir Chris, wala na akong maibubuga. Hanggang dito na lang ang kaya kong ibigay sa iyo na conversions. Kasi yung binibid mo na budget, nandito lang po siya sa tier 1. Ngayon, ang gusto po kasi ni Facebook, magkaroon ka ng at least 50 conversions within 1 week. No, ibig sabihin magkaroon ka ng 50 data points para may aggregate ni Facebook yung kanyang algorithm to find more people na similar doon sa nag-convert doon sa ads na niraran mo. Okay? The moment na nag-learning limited yan, ang ibig sabihin ni Facebook, ang gusto niyang mangyari, it's either mag-increase ka ng budget mo or mag-test ka ng bagong audience. Okay? So, pagpalagay na natin na nag-increase ka ng budget, nandito ka, tapos sabi naman ni advertiser B, ako din mag-i-increase ako ng budget, o di dalawa na kayo dyan. Kung dati ang cost per message mo ay 10 piso, normal po yon, natataas yon sa 20 pesos. Normal po yon na mag-i-increase ng konti. So, ibig sabihin, may fluctuation po talagang nangyayari sa loob po ng algorithm ni Facebook. Kasi nag-increase ka ng budget, you're telling Facebook to find more people from the higher tier. Which is, dati nasa tier 1 ka, gusto mong iaakit yung budget mo sa tier 3 para mas makakuha ka ng mas maraming inquiries or mas maraming sales. And the same scenario, kapag inakyat mo yan sa mas malaking halaga ng budget, marami nga yung magko-convert doon sa taas, pero marami na rin kayo dyan na naglalaban-laban. Ngayon, paano mo mai-ensure na mas mag-i-stand out yung ads mo? Ito lang. Kailangan pababain mo yung CPM mo. Okay? The more na mababa yung CPM mo, mas maraming makakita ng ads mo. Tanong, paano bumaba ang CPM, coach? Paano ko pabababain yon? Huwag ninyong i-ignore yung comment section. Okay? Kapag may nagko-comment doon ng how, interested, how much, replyan po ninyo. Kasi yun lang po yung tanging paraan para bumaba ang CPM po ninyo. Okay? Yun lang po yung tanging paraan para bumaba yung CPM ninyo at para ma-outbid ninyo yung competitors ninyo sa loob ng auction. Okay? So, makikita nyo dito, pag pumunta tayo dito sa tawag dito sa campaign level or sa ads manager, kunyari select ko tong leads, di ba? Okay? Tapos, di ba food yung targeting natin kay Sir, pangalan nito, kay Sir Bong? Let's say for example,
Lagyan natin 'to ng 100. Tapos isi-switch to original audience options natin. Tapos dito sa detailed targeting, lalagay natin dito. I-uncheck nyo 'to lagi 'pag nagte-test kayo guys, uncheck, tapos type mo dito food. Kunyari, yun yung targeting mo, So food and drink, ayan. Sa buong Pilipinas, ang interest na estimated audience size ni Facebook is about 56 to 66 million. Now, yung estimated na audience size ni Facebook. Pero based doon sa budget mo na 100 pesos, sinasabi ni Facebook na ang kaya lang i-reach ng budget mo is between 2,700 to 7,800 na katao. And sinasabi ni Facebook na ang estimated leads na makukuha mo based doon sa current budget mo is between 3 to 10. Okay? Ngayon, pag binabad mo yung budget mo na 100 pesos sa loob ng let's say isang buwan nang nakababad yung 100 pesos mo, hindi mo binabago yung budget mo, hindi ka nag-i-scale, sooner or later, itong reach mo na 2,700 to 7,800, masasaturate po ni Facebook yan. Mauubos ni Facebook yan, yung number of users na yan, kaya po siya magla-learning limited na tinatawag. Sinasabi ni Facebook, Sir Chris, wala na akong ibibigay sa'yo based doon sa number of reach ng budget mo na 100 pesos. Okay? Now, imaginein mo pag nag-increase ka ng budget to let's say 1,000 pesos. Obviously, tataas din ang number of reach mo. Out of 56 million na yon, tataas ang reach mo. Ibig sabihin nun, 27,000 of those users, between 27 to 78,000, nung 56 million, marireach mo based sa budget mo na 1,000 pesos. And again, ganun pa rin yun. Kapag binabad mo itong 1,000 mo to for a longer period of time, magle-learning limited ulit yun. Gusto ulit ni Facebook, ikarga mo ulit yung budget mo into much higher bid. Which is, kamukha nito, nagiging 135,000 to 390,000 ang reach mo. So, ganito magiging itsura niyan. Kung 56 million ito, yung kabuuan ng reach na ng total audience size mo, yung 100 pesos mo, ito lang siya. So, ibig sabihin, yung 100 pesos mo, umikot siya ng umikot dito, na-saturate niya na yung audience na yan, kaya nagkakaroon siya ng learning limited. Wala na siyang maibibigay na conversions para sa'yo. So, ang gagawin mo dyan, pag nag-increase ka ng 1,000, ito na naman yung ma-occupy mo. Hanggang sa naglalaki ka ng budget, lalaki din yung number of reach mo. Ganun po yung itsura niyan. Okay? Now, anong gagawin mo kapag nag-learning limited ka na tapos 100 pesos lang ang budget mo? May ginawa akong framework na 100 pesos Facebook Ads Strategy Framework. Bibigyan ko kayo lahat ng kopya para susundan nyo na lang. Okay? Sisend ko dito sa chat box. Okay, wait lang. Share, copy link. Eto. Sisend ko dito yung PDF file. I-download nyo na lang yan para sundan nyo yung framework. So, kahit na 100 pesos yung inyong budget, pwede pa rin kayong makipag-compete sa loob ng auction. So, buksan natin to para makita nyo yung itsura. So, nandito sa loob ng PDF file na to kung paano nyo i-test yung inyong campaign. So, ang ideal na budget is 5,000 pesos for 1 month. And pag nag-test po kayo, it's either broad open audience or interest targeting. So, pwede kayong mag-start ng 100 doon sa broad or 100 doon sa interest targeting. 1-1-1 lang po ang setup po niya. Ibig sabihin, 1 campaign, 1 ad set, 1 ad. Okay? 1 campaign, 1 ad set, 1 ad for 100 pesos.
Minimum tolerance is 3 days. Kailangan for 3 days meron kang messages na pumasok or may leads na pumasok o may landing page kang ginagamit or 1,500 impressions, whichever comes first. Kung alin yung mauna, 'di ba natatandaan ninyo, ang unang china-charge sa inyo ni Facebook is 1,000 impressions. So nagpasobra lang ako ng at least 500 impressions para at least meron kang leeway. So 3 days or 1,500 impressions, whichever comes first. Ibig sabihin kung 2 days pa lang na-reach mo na yung 1,500 impressions, meron ka ng solid na data na pwede mong tingnan. Okay? Or 3 days para at least mag-gauge mo kung okay ka pa ba para paabutin mo ng 5 to 7 days para sa maximum tolerance na tinatawag. You need to continue testing your ads if the criteria are met within the 3-day test. Okay? Again, kung meron kang binibenta na products or services na milyon-milyon ang halaga or thousand of pesos ang halaga, wag mong expect na within 3 days bibili sa'yo. So kailangan tingnan mo yung metrics up to 5 to 7 days kung pasok ba yung metrics. Ano ba yung metrics na titingnan mo dito? Dapat ang CTR mo or yung click-through rate ay at least 1 to 2%. No, nandito yung scaling method, nandito kung paano nyo i-validate yung campaign. Tapos kung nakita nyo na yung learning limited na tinatawag, anong gagawin niyo? Okay? So tapos ko naman kung halimbawang nakita nyo na maganda yung resulta ng 100 pesos, tsaka nyo lang siya i-validate. Ibig sabihin, kakarga nyo ng 1,000 peso budget para i-validate kung totoo ngang yung nakuha nyo sa 100 pesos ay nagwo-work similar doon sa 1,000 peso na budget. And so on and so forth. So nandito siya guys. Okay? And then, kailangan nyo ma-determine yung inyong cost per result para magamit niyo yung cost cap na tinatawag. Cost cap bid. Okay? And so on and so forth. So, nandito, makikita niyo yan. Ito yung framework, total framework kung paano nyo iti-test from 100 pesos to 1,000 pesos to 5,000 peso na budget. Okay? So, move tayo dun sa ating lessons. Nasa na tayo? So, dito, Facebook auction. And yeah, I think that's the Facebook auction and the campaign objectives. At least meron kayong idea kung paano ba binibid yung budget po ninyo. Okay? Check natin yung mga questions dito. Kung yung product po ba ay 150K to 1M, anong bagay na campaign? Leads po, Sir Romeo. No? Ako, sir, services with app delivery need dumami ng customer users. Sir Christopher, kung meron kayong apps, hindi ako magmamarunong, sir. Hindi ko alam ang application. No, hindi ako tumatanggap ng software as a service. Kaya hindi ko kayang i-discuss sa inyo kung paano nyo ma-optimize yung app promotions. Kasi ever since, tinanggihan ko talaga yan, yung app promotions. Kasi masakit mo sa ulo yan. Kasi meron po yung SDK, if I'm not mistaken, na tinatawag. Kailangan mong i-integrate yan yung masyadong masalimuot yung app promotions na yan kasi kailangan mo ng developer na maalam sa Facebook ads. Kasi hindi lang kung ako lang Facebook advertiser lang tapos magra-run ako ng app promotions. Ang hirap pagdating doon sa tracking na tinatawag. Mas madaling i-track yung sa website as compared sa application o yung mga app. Halimbawa, meron kang GCash app, Foodpanda, etc. Pagka mga gano'n tinatanggihan ko kasi hindi ko kaya yung ibang level po kasi yung app promotion. No, kasi ano yan hindi naman kasi ako developer, sir. HRM graduate po ako. So, pag app promotions na, sir, hindi ko po yan linya. Okay, I'm sorry, hindi kita
hindi ko siya hindi kita mabibigyan ng konkretong sagot kung paano mo padadamihin yung users. Pero bibigyan kita ng model kung paano mo i-structure yung campaign mo, Sir Christopher, no? By day 3, malalaman mo kung paano mo i-structure yung campaign mo, pero pagdating dun sa integrations, hindi kita matutulungan. Okay? So, si Sir Romeo, okay na, nasagot ko na to. CPM means says kahit luxury, mid-high. Hindi ko sure yung tanong mo, Sir Arthur. Yung CPM po, ang tinatawag na CPM, cost per mil, sa bawat 1,000 kataong tinatamaan ng ads mo, yun po yung CPM na tinatawag. Okay? Regardless kung luxury man yan, mid-sales man yan, so yun po yung CPM. True, yung Canada ko po sa sales nasa 130 pesos per message. Guys, wag kayong magka-anxiety attack kung ang inyong cost per message ay mataas. Normal po 'yon kapag lalo na ang binebenta nyo ay millions of pesos, thousands of pesos. Normal po 'yon. Ngayon kung nagkakaroon ka ng cost per message na 2, 3, 5, tapos tuwang-tuwa ka, tapos pag chineck mo yung quality ng kausap mo, puro basura, ay mas gugustuhin ko pa yung 130 pesos na cost per message. Kung quality naman yung pumapasok sa akin na leads. Okay? Kasi sa 200 kunyari na nag-message sa akin, makabenta lang ako ng isa doon, tapos milyones ang binebenta ko, ang commission ko doon 5%, bawing-bawi yon. Kaya huwag kayong mag-focus doon sa mababang cost per message, mag-focus kayo doon sa quality ng message na pumapasok. Okay? Huwag kayong matuwa kung 5 piso yan, 2 pesos or piso ang halaga ng cost per message. Tapos puro basura, pag tinignan mo yung profile, wala namang pambili, anong ginagawa mo? Nagsasayang ka lang ng budget. Yun lang yun. Okay? So, Sir Chris, sir, kung yung quality ranking lang ang below, okay, good question si Sir Chris. Kung quality ranking lang ay below, tapos yung conversion rate ranking ay average or above average, okay yun. Okay, titingnan mo kung halimbawa nagko-convert talaga, merong bumibili, may nag-i-inquire, okay, quality yung nag-i-inquire, titingnan mo yun. Okay? Si Daisy Rona, ano po nire-rate ni FB dyan? Yung creatives po ba or yung copy or headline or ads as a whole? Yung ads po niya as a whole. Okay? Yun po yung nire-rate po ni FB dyan na Daisy Rona. Okay? Then, na late po ako. Okay. Meron pong recorded, Sir Drew. Nando doon po sa dashboard po ninyo. Please check your email. Nag-send po kami ng email sa inyo. Nando doon po yung instructions on how you can be able to open or access the dashboard. Kung wala, message mo ako sa page or message mo ako sa Telegram, no? Si Sir Angelo, Coach, counted ba ang chatbot na reply sa comments para mapababa ang CPM? Yes, Sir Angelo. No, pag nag-auto-reply sa comments, automatically counted 'yon as engagement. Guys, mas gugustuhin ni Facebook na maraming engagement yung ads kasi it will give Facebook a signal that this ad is truly engaging. Okay? Yun yung isang metric na tinitingnan ni Facebook kung yung ad ba na to ay relevant doon sa audience na tina-target mo. Kasi sa sobrang advertisers na nag-a-ads ngayon, hindi naman mapupulis ni Facebook lahat ng ads na nagra-run ngayon. Na titingnan, okay ba to? Nagko-convert ba to? Ang parameters ni Facebook para makita ni Facebook kung engaging, kung kailangan ba 'tong ipakita sa mas maraming tao kapag mas maraming engagement sa comment section. Kaya huwag niyong pababayaan yung comments doon sa ads ninyo na hindi nare-replyan. Kailangan niyong replyan 'yon, pahabain niyo yung conversation doon para ma-trigger yung algorithm ni Facebook na yung ad mo ay
maraming nag-i-engage. Pag marami nag-i-engage, bababa ang cost per 1,000 impressions mo. Pag bumaba ang cost per 1,000 impressions, dadami yung number of impressions. Ganun lang siya. Okay? Coach, saan po makikita yung learning limited? Under what category po? Kasi yung 100 pesos ko po, testing nasa 20 days na. Sige, pakitaan kita, Ma'am Ali. Usually, makikita mo yan sa ad level or sa ad set level. Ito siya. Ayan siya. Learning limited. Bakit learning limited? 100 pesos lang kasi yung budget. Although merong 3 purchases, no, may 3 purchases dyan. Tawag dito. Ibig sabihin nun, pag binuksan mo to, 89 million ang estimated audience size up to 105 million. Based doon sa 100 budget, 100 peso budget, nasa around 2,000 to 8,500 lang ang kayang i-reach. Ngayon, pag tinignan mo dito yung reach, ayan, sobra-sobra na. Laging more than pa doon sa estimated na audience reach na 8,500. And sinabi ni Facebook na wala na, hanggang doon na lang. Kaya learning limited na ako. Ngayon, sabi ni Facebook, within the 7-day click or 1-day view na attribution model, dapat maka 50 na conversions ka. And as far as you can see, 3 pa lang yung conversions niya, kaya po siya learning limited na. No, kasi ang gusto ni Facebook mangyari, dapat 50 yung maging resulta mo dito. Okay? So, ayan, nakita mo na, Ma'am Ali, yung learning limited. Ma'am Dana, Coach, for example po is 1 month duration po yung ads na gusto ko i-run. Usually po kasi ginagawa ko is buong month. Na yon, hindi ko ini-increase ang budget. Kung ano po nakaset na daily budget nung day 1, yun na po hanggang matapos. If ever, mas okay po ba na halimbawa yung first 3 days ads is mababa mo na budget na naka-declare, then 3 days edit ko 500, then after a week increase ulit yung budget. I-follow mo, Ma'am Dana, yung sinend ko na PDF file dito sa chat box. I-follow mo yung framework na yon. Kumpletuhin mo tong training na to hanggang day 5 para alam mo kung kailan ka mag-i-scale ng budget mo. Okay? Sa first, okay lang din naman yun. Wala namang problema kung isang buwan mo nang niraran. Pero hindi ka magkaroon ng anxiety at kung nakikita mo na yung learning limited. It's just a signal from Facebook that your ads or your budget has been circulated for the same people or for the same target audience na tina-target mo. Okay? So, gamitin mo yung framework na yun, Ma'am Dana, yung binigay ko dito na ano. Okay? Nasagot ko na to. Sa real estate po ba, ano mas okay, leads or engagement, anong gamitin? Try to optimize leads. However, kung nagwo-work sa inyo yung engagement, so be it. Keep optimizing the engagement campaign. Pero kung puro basura yung nakukuha mo sa engagement, try mo yung lead generation campaign. Okay? Coach, currently may mga ads ako na running now, di ko satisfied sa results. Okay lang ba patayin ko lahat, then i-test ko ulit? Yes. Okay, i-test mo ulit. And then, check mo kung aling ads yung nagbibigay sa inyo ng mas magandang resulta. Is it okay po to do 2 ads tapos 1 leads and 1 sales for automotive? Yes, you can test both and see which one of them works best. Okay? And make sure lang, dapat ready ka, Ma'am Esther, na every time na maglo-launch ka ng new campaign, it would require new budget. Okay? Kung okay naman sa'yo at marami ka namang pera na pang-test ng ads, pagsabayin mo yung dalawa. Yung leads saka yung sales. And see which one of them works best. Pero kung yung medyo limited yung budget mo,
pa 100 ka muna. Slowly but surely. Okay? So, yung iba naman gustong magkaroon ng mabilis na data, nilalakihin yung budget, ginagawang 1,000, 500. Okay lang din naman. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginagawa. Pero you must be prepared na by the end of the month, kung walang nag-work dyan, kamot ulo ka ngayon, scratch head ka dahil walang nag-work, tapos na-realize mo, 20 mil na pala yung nagastos mo sa testing pa lang. So, ako, yung framework na binigay ko sa inyo, slowly but surely yon. Kasi ang ano ko dyan, ang rationale ko dyan, pag nag-work sa 100 pesos, malaki ang possibility na mag-work yan sa 1,000 pesos. And at the same time, pag nag-work yan sa 1,000 pesos, malaki ang possibility na mag-work yan sa 5,000 pesos na budget. Okay? So, yun lang po yung rationale ko dyan. Daisy Rona, sa tanong po, 100 peso framework, magwo-work pa rin ba yon if 3 ads tinesco na tigmay 100 peso budget per set tapos may winning ad na doon, kulang scale? Yes. Again, you must be ready, Daisy Rona, na by the time na may nakuha kang winning ad, may mga losing, may mga ads na hindi nagwo-work. So, you must be ready doon sa budgeting mo. Okay, wala namang problema doon kung one ad tapos 3 ad set ang ilo-launch mo. Okay lang 'yon. For as long as na may pera ka naman pang-test, ikaw ang masusunod, no? Dahil pera mo naman 'yon. Okay? Tama po ba na 3 creatives per ad sets and kill yung ads not performing? Okay lang din naman, Ma'am Jessa. Wala namang problema doon. Okay, pero yung framework na binigay ko sa inyo is more on conservative type ng testing. No, kung may 3 ads ka sa isang ad set, kailangan lakihin mo din yung budget doon. Wag 100 pesos. Dapat doon 500 or 1,000. Okay? Coach, yung 100 pesos strategy, pwede po i-test sa overseas, international, hindi po. Pang-local lang po yun, Ma'am Eileen. Pag mag-international ka, pag US, at least between $10 to $20 ang testing budget mo. Okay? Pagka UK naman, pwede na siguro yung $5 to $10. Pag Europe, mga ganun, $5 to $10. Okay? Yung 100 pesos, hindi masyado pong bababa yun. Kasi iba, guys, iba ang CPM ng Pilipinas sa US, sa Europe, sa Middle East. Magkakaiba po ng pricing ng CPM yan. Kaya po kung nagraran po kayo ng ads, tapos pinagsasama-sama ninyo yung countries, Europe, UK, US, Middle East sa isang campaign, most likely mayroong isang country diyan na doon na-divert yung majority ng budget. So if I were you, pag hiwa-hiwalayin ninyo yan, bawat country. Isang country, isang ad set, isang budget. And so on and so forth. Huwag niyong pagsama-samahin. Pag hiwa-hiwalayin ninyo. Especially kung sinama niyo yung Pilipinas dyan, I can guarantee you na ang Pilipinas ang magkakaroon ng majority ng budget. Okay? Ma'am Jessa, makikita lang po ba yung mga quality ranking pag may landing page? Hindi po. Kahit na nagme-messaging campaign ka, makikita yon. For as long as na may data na yung ads na niraran mo, lalabas yon. Sir, anong ideal time ng pag-launch ng ads? 12 midnight po, Sir Chris. Gagawin po natin yan tomorrow. Magsiset up po tayo ng ads tomorrow from scratch. Tuturuan din po ba kami ang paggawa ng auto-reply ng page sa mga inquiries? Yes po, Sir Adam. Bukas yon, Sir Adam. Coach, yung 100 pesos strategy, pwede po i-test atin. Nasagot na to. Coach, hindi po ako naka-attend yesterday. Meron po ba tayo recorded? Nasa dashboard ninyo po, Ma'am Janice. Pwede po ba mag-edit ng target audience habang naka-run ng ads? Hindi po. Mas maganda po, Ma'am Jessa, kung mag-edit ka ng target audience, mag-launch ka na lang ng bagong ad set and change the audience. Huwag mong i-edit yung nag-run na ads.
Wag mong i-edit yung nag-run na na ad set. Kasi may data na yon. Paano mo malalaman yung data kung ano yung difference kung inedit mo? So mag-launch ka na ng bagong ad set, i-compare mo yung dalawa kung alin dun sa dalawa yung mas nagwo-work. And then patayin mo yung hindi nagwo-work. Okay, wag mong i-edit yung meron ng data. I-keep mo na lang yon. Okay? Okay lang ba yung 100 pesos sa testing then talon sa 1K pag winning ad na? Yes, Sir Chris, nandoon yung framework na binigay ko sa Google Drive dito sa chat box. Yun talaga yung framework ko na ginagamit. 100, 1,000, 5,000. Okay, yun yung framework na ginagamit ko. Coach, pwede kayo sample ng lead generation setup bukas po, Sir Michael. Magkano po pinakamababa for test budget if in dollars? Kung US market po yan, Ma'am Monique, make sure na at least $10 to $20 po ang budget for testing ninyo. Okay? Testing pa lang yun ha, hindi pa yun scaling, testing. Bakit $10 to $20? Kasi mataas po ang CPM ng US market. Ang average CPM ng US market is between $15 to $25. How much is that in peso? Sabihin mo ng $25. 25 times 58 ba ngayon? Oh, ang CPM sa US 1,450 or 1,500. Ganun kamahal ang CPM sa US. Dito sa Pilipinas, ang average CPM is between 200 to 250 pesos. Laki ng difference, 'di ba? Layo. So dapat 'yun yung yun yung budgeting mo. Coach, sa car sales, pag testing phase engagement ba muna ang gagamitin? Mag-leads po kayo, Sir George. Okay? Saan po makikita yung framework, Ma'am G? Sinend ko na po kanina. Kung hindi mo pa nakuha, ito po siya. Nasa chat box ng Zoom. Coach, may mga nakikita akong suggestion sa meta ads ko. Pabayaan mo yun, Sir Chris. Kapag nagtitest ka pa lang, huwag mong pansinin yun. Kapag ka may mga recommendation, learning limited, huwag kayong magka-anxiety attack kasi normal po yun. Okay? Kaya po nasisira yung campaigns po ninyo kasi pag nagko-combine ninyo, tapos pag kinombine ninyo, nasisira na yung algorithm ni Facebook. Wala na. Meaning ibang set po ng audience yung 100 budget, yung 200 budget, if mag-duplicate to higher budget. Hindi ko po basundan yung tanong mo, Ma'am Beverly. Pero kapag nagte-test ka po ng isang audience, 100 pesos lang yon, tapos one ad. One ad set, 3 ads pwede as testing, pwede po, Sir Bong, for as long as na malaki din yung budget na gagamitin mo, 500 pesos dapat, hindi 100. Okay? So, kung 3 ads yon sa isang ad set, kailangan mas malaki yung budget mo doon. Okay, sagutin ko yung ibang napag-iwanan. Paano nalalaman ni Facebook na nag-purchase yung kausap namin sa page? Ituturo ko po yun, Sir Adam, tomorrow. May list of suggested budget per country po ba kayo? So that we will know po. Okay, nasagot ko na to. Okay. Kapag gadget rental business po, sir, anong objective ang magandang gawin? Gadget rental business. I-test mo yung lead generation, Joho. Okay? Lead generation campaign. Ma'am Jessa, may minamanage po akong aesthetic clinic. Mas okay po ba na specify ko po yung location? For example, Cavite, malaki po kasi yung Cavite or mas okay na naka-broad talaga siya. Kapag aesthetic clinic yan, tapos syempre, yung geo-targeting niyan, Ma'am Jessa, is tingin mo naman na hindi na pupuntahan yung aesthetic clinic ninyo ng mga nasa outskirts. I-simplify mo na lang doon sa tingin mo na malapit doon sa clinic mismo. Kasi kung sobrang laki naman ng geo-targeting noon, tapos kung ako tatamarin ako pumunta doon, sobrang layo, mas maganda na anong tawag dito?
hyper-targeted yung geo-targeting mo na tinatawag. Okay? So, liitan mo. Okay? Sir Bong, anong mas effective, video or image? I-test mo pareho, Sir Bong. Kasi hindi ko yan masasagot. Si Facebook lang makakasagot niyan. Sino ang magde-determine kung ano yung magandang ads or pangit? Hindi kayo. No? Ito yung problema ng karamihan, guys, na nagraroon ng ads. Akala nila ang ganda na nung ginawa nilang creatives at maraming magko-convert dito. Hindi ikaw ang magdi-determine kung ano yung maganda or pangit. Magdi-determine kung ano yung maganda or pangit yung audience mo. Paano mo malalaman kung maganda or pangit yung ads na niraran mo? Based doon sa data ng ads manager mo. Bigyan ko kayo ng kwento, guys. Konting kwento lang. May client ako, local, nung tinest ko yung campaigns nila, sobrang pangit, no? Hindi naman sobrang pangit, sobrang blurred ng image. Yung tipo bang, kung titingnan mo, ang gumawa ay grade 5 or grade 8 student na ginawa sa Canva. Pag tinignan mo yung image, ganun yung itsura para sa akin. Nung nilaunch ko, sabi ko hindi to mag-work. Sabi ko dun sa may-ari nung business. Sabi ko, ganito yung gawin ninyong benchmark. Yung image ay, anong tawag dito? Clear, ibig sabihin talagang highly curated na image. Yung maganda yung pagkakagawa para at least mas makuha yung attention ng audience. Alam niyo yung nangyayari, guys? Yung inaakala ko na pangit na image, yun ang nag-work. Yun ang naka-generate ng thousands of pesos ng sales. So, again, hindi ikaw ang magde-determine kung ano yung maganda or pangit. Ang magde-determine ng maganda or pangit, yung audience mo. And then makikita mo yung report ni Facebook sa Ads Manager mo based doon sa quality ranking, engagement rate ranking, conversion rate ranking. Okay? So, yun. Sana nasagot ko yung tanong ni Sir Bong. Asa na dito? Sir Angelo, pag nag-lead campaign aka TOF, dapat po ba na lead campaign din ang MOF na retargeting? Yes, Sir Angelo. Ano po ba magandang target audience ang ilalagay para maganda ang conversion? Ma'am Jessa, huwag kang mag-focus sa target audience. No? Yung target audience, i-test mo lang sa 100 peso na budget. Your focus should be 90% of your time sa ad creatives, sa copy, sa headline. Kung gumagamit ka ng landing page, i-tweak mo yung landing page. Okay? Kasi right now, kaya po nilabas ni Facebook yung Advantage Plus targeting. Kasi ang gusto ni Facebook, huwag mo nang pakialaman yung targeting. Ito tingnan nyo to. Sabihin nyo, sabihin nyo ano lang, kwento-kwento lang. Ayan Hindi ko kayo kinukwentuhan, guys, based to sa kung anong nangyayari. Ayan pag nag-create kayo ng campaign, halimbawa, sinelect nyo yung leads, continue, makikita mo dito, tailored leads campaign. Ibig sabihin, ito na yung gusto mangyari ni Facebook. Wag mo nang intindihin masyado yung campaign setup. Siya nang bahala mag-setup para sa inyo. Kaya po, yung default ngayon na gusto mangyari ni Facebook is tailored leads campaign. Pero ako kasi, pag nagte-test, ito muna yung ginagamit ko, manual leads campaign. Continue. Pagdating mo dito sa ad set level,
makikita mo dito na wala ng interest targeting. Ayan o, hindi yan kwento-kwento ha. Ayan o, wala kang makikitang interest targeting. Makikita mo lang yung interest targeting kapag sinwitch mo to original audience options. Ayan o, switch to original audience option. Use original audience. Tsaka pa lang lalabas yung demographics or detailed targeting. Ayan o. So, anong ibig sabihin ko dito? Ang ibig sabihin po ni Facebook, wag mo nang pahirapan yung sarili mo kakahanap ng interest na maganda. Okay? Kasi, anong tawag dito? Pagandahin mo lang yung ads mo, mag-focus ka 90% of your time sa ads mo, sa offer mo, sa headline mo, kung may landing page ka, yung laman ng landing page mo. And sinasabi ni Facebook, kami nang bahala maghanap ng target audience mo. Okay? Ma'am Jessa, hopefully nasagot ko yung tanong mo. Tapos, kay Ma'am Jessa Lim din, na-try ko na po mag-simplify ng location. Isang specific city lang po na nilagay ko, pero may nag-i-inquire sa Albay at Camarines Sur. May mali po ba sa targeting? Possible po kasi, Ma'am Jessa, na yung geo-targeting mo is anong lugar ba yung tina-target mo pala? No? Kasi kung yung Albay tsaka Camarines Sur nata-target po nila, nata-target ng ads ninyo, Cavite, ayan. Possible po kasi na tumira yan sa Cavite. Okay, or possible na from Albay sila, tapos nasa Cavite sila, tatamaan po talaga sila nung ads mo. Kasi dati kasi, Ma'am Jessa, ganito. Ito yung problema kay Facebook ngayon eh. Dati, ito. Dati, Ma'am Jessa, itong rich people living in or recently in this location, magkahiwala yan. Pwede mong tawag dito, pwede mong i-test dati yung people living in lang, living in. Ibig sabihin, nando doon sa Cavite. Ngayon, hindi ko alam kung anong trip ni Facebook or kung anong trip ni Mark Zuckerberg. Baka nakainom ng, hindi ko alam, ng Shoktong o ano. Pinagsama niya yung rich people living in or recently in this location. Kaya yung tinatamaan ng ads mo, posibleng taga-Alba yan, taga-Camarines Sur, pero dahil living in or recently, alin sa dalawa yun. Kaya tatamaan po talaga ng ads mo, Ma'am Jessa. Okay? Anong mas maganda, tailored leads campaign or manual? I-manual mo muna, Sir Romeo. Okay? Anong coach recommended price range for campaign leads or recommended price range sales? If 5K and up, leads. Ano po ba yung binibenta niyo, Sir Ariel? Anong binibenta mo, sir? Si Ma'am Janice, coach, saan po makikita yung dashboard for the recorded meetings po? Sorry po, hindi ko po alam. Ito po, nasa na yun? Ito, Ma'am, si Ma'am Janice, ito. Okay, nasa chat box. O kaya message mo ko sa page. Food supplement at networking, separate sana. Pag sa networking, Sir Ariel, kapag ka business opportunity ang pinupush mo, magpa-webinar ka. Kapag yung food supplement lang yung mismong binebenta mo, pwede mo nang i-optimize sa sales. Okay? So, yun. For dental supplies, okay ba na sales ang gamitin?
I-test mo both, Sir Janjan de Guzman. Test both leads and sales. Kung alin sa dalawa ang mas nag-work. Okay? So hopefully marami kayong take away tonight, guys. And yeah, I'll be seeing you tomorrow at exactly 7:30 PM, same time. And yung recording po ay ilalagay ko po sa dashboards po ninyo. Okay? So hopefully marami kayong natutunan tonight. And yeah, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 PM. Maglo-launch tayo ng campaigns po ninyo from scratch. Okay? Thank you guys. Have a good night. Bye-bye.